Let's be real. It's now more difficult to bike commute in Metro Manila. As a bike commuter and a cycling advocate, it saddens me to admit na lahat ng efforts during the pandemic to make a better cycling infrastructure in the Philippines are now getting erased. Ang daming bike lanes ang natatanggal, madaming bike parking ang nawawala, and the volume of cars and drivers violating the rules make it more discouraging to ride the bike in our cities. But still, syempre, many are still continuing to cycle despite these challenges. And in this episode, makakasama natin ang dalawang bike commuters na madaming inputs about this topic. This is Buji Babiera and you're listening to Tambike Session, an anima podcast. Kasama ko ngayon ang dalawa sa aking mga kaibigan na bike commuters. Madami kaming pinag-uusapan about the advocacy at naisip ko, why not bring these conversations to our listeners here sa Tambike Session? Kasama ko si Justin De Jos at Jilson Tew. Hi Justin and Jilson. Welcome back to Tambike Session. Hello. Hi, Lester. Hello. Kamusta? Hello. Nagbike ba kayo ngayong araw? Ito si Jilson, kasama ko lang yan kanina. Nagbike kami. Kumain kami ng wonton sa Mandaluyong. Kamusta? Okay naman. Ako, nagbike ako kanina to work. Tapos pabalik. Malapit lang naman, pero, diba? Ikaw, Jilson, kakabalik mo lang sa Metro Manila from your shoots sa Hong Kong, sa Davao. Nagbabike ka pa ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko nga matawag sarili ko na commuter cyclist eh. Nowadays, I always end up using the LRT and booking Angkas or Move It. As in talagang Move It or Angkas to go around. So ito nga ang tanong, mahirap na ba talaga magbike ngayon sa Metro Manila? Feel ko mas mahirap na ngayon. I think madaming factor na connected dun. Kasi ang daming road repair after syempre nung na-implement yung mga bike lane around 2021. Nandun na sa cycle ulit na kailangan i-repair yung mga road. So madaming nangyayari. Pag ni-repair or ni-repave yung mga road, hindi na nababalik yung mga bike lane na nakuha natin back in 2021. So siguro sabihin natin a big percentage ng mga bike lane na yun, bawas na talaga. So feel ko yun, isang part din kaya bakit medyo mahirap ngayon mag-bike. Kahit pintura lang yun, Justin, no? Medyo importante pa din siya. Medyo may contribution pa din siya sa pagkagaan ng pamimisikleta natin, right? Yes, exactly. Kahit pintura yan, lalo na yung protected na leads, parang talaga bawas na bawas siya. Tapos, it doesn't seem like na-restore siya back to its original na quality. Ayun. And numinipis na ang mga protected bike lanes sa ating syudad. And Justin, ikaw, you've been cycling for almost 10 years in the city? Siguro 5 years, 6 years? Mas nahihirapan ka ba ngayon? Or bumalik sa dati? Nung wala pang bike infrastructure, feel ko madali pa rin mag-bike kasi feel ko invisible ako. So, kunyari, lulusot ako dito, aakit ako ng sidewalk dahil wala akong madaanan. Hindi ako napag-iinitan ng kunyari ng mga motor. Di tulad ngayon na sobrang visible natin, especially after yung whole pandemic. Parang ang init sa mata ng mga ibang road users, yung mga nagbibisikleta. Parang they always find a way to blame us for the traffic even though clearly it's someone else. Diba? Mga entitled kasi tayo eh. Just kidding. Very entitled mga bikers. Oo, yeah. Mga entitled tayo, ang kapal ng mga mukha daw natin. Binigyan na nga tayo ng space, demand pa tayo. Singit pa tayo ng singit. Ikaw naman, Jelson, na-mention mo nga na madalas you're taking public transport more than biking for your commute. So, definitely nahirapan nga, no? Can you tell us more about it? Bakit ka nahirapan? Just to give listeners a background, I'm really a commuter, like from LRT, bus, jeepney, walking around the metro. Yun talaga yung mode of transportation ko before the pandemic. And yung bike naman, nahanap ko siya nung pandemic eh. Kasi isa ako sa mga taong nawala ng access to
access to going around, access to the road, access to basta any public transportation, wala akong access doon. So, nung pandemic. Pero ngayon na ang dami na ulit sasakyan sa kalsada, um, I find it quite difficult. Parang tumaas lalo yung tingin ko sa mga taong ah, nagbabike na before the pandemic. Kasi the roads back then, noong 2019, I think uh, is more vicious than these days, I can say. Do you agree? Kasi parang nung time na yun, wala talagang ano eh, walang bike lane, walang ano, tapos talagang select few lang talaga yung nagbabike. It's Mm. either lifestyle nila yun, or no choice ka. No choice ka dun sa, yun lang talaga yung gagamitin Mm. mo kasi no choice ka, Mm. 'di ba? Tapos, ah, ngayon na nandito na tayo sa post-pandemic era, I find myself biking for leisure, Mm. just for Pero leisure. Jilson, back to the question, mahirap na ba mag-bike ngayon for you? Nahihirapan ka ba? For me, yes, because of the amount of cars, amount of motored vehicles Mm. overtaking the bike lane. And wala nang bike lane eh actually. I can say parang yung bubble ng bike lane is just in Makati and in BGC. Quote-unquote BGC. Oo, kasi this bike lane in BGC, but it's like a mass bike lane. May bike lane kami pero wala. Parang Yeah. gano'n lang eh. Ang pinakamaayos na bike lane I can really say mga ano pa rin, Ayala pa rin eh. Well, at least sa Quezon City meron pa din naman at medyo dumadagdag naman doon, but that's a different topic. Pero parang wala pa din eh, no? Ang hirap talaga. Wala. Tapos yung Alicia Tiaya Road sa C5? C5 Road, saka sa EDSA. There are parts of EDSA that has bike lane. There are parts na wala. Parang 50-50 may bike lane, 50-50 wala. Ganun din sa C5. So, Mm. sobrang hirap talaga. Sobrang hirap na magbike. Especially now, these rainy days. Kilala kasi yung syudad natin na pag umuulan, nadudurog yung kalsada. Nadudurog talaga. Kasi no budget yung nilagay nila dun na asphalt eh. So masira Literal na talaga. nadudurog. Yeah, Okay. madudurog talaga siya. Akala ko metaphor Nalusaw, parang siya. ganun. Oo. Tapos Justin actually coined that term na Oo. pooling dun sa gilid. So Oo. every time we bike sa bike lane, sobrang dumi natin kasi sobrang dumi, Ah. sobrang delikado, ta's wala pang ilaw. So, nagrereklamo na ako, pero gano'n yung ano, eh, gano'n yung na-experience ko recently. Okay lang, So, legit naman and valid naman ang mga reklamo mo, Jilson, dahil na-experience din namin yan as bike commuters. Hindi ka nag-iisa. Ako, nahirapan din ako eh. Honestly. Well, una, the amount of work nowadays are back. So, or parang even yes. more. Kaya parang pagod ako. Pagod ako in general. Unlike during the pandemic na medyo easy. As a freelance media producer, konti lang yung trabaho. Which is, thankful naman ako ngayon na madaming work, di ba? So, mas pagod. So, I'd opt to uh, use public transport more or, ride a cab, ride a motorcycle vehicle na hindi ako yung driver para mas madali yung buhay. Pero biking-wise, kapag nagbabike commute ako from let's say Manila or Makati to Quezon City, grabe ang hirap talaga dahil una, yung pollution, ang lala. Yeah. Pangalawa, ang dami na talagang sasakyan na very aggressive on the road. Like Justin was saying na we're more visible now so mas agitated sila towards us. Unlike before na parang sige po, papadaanan tayo with respect and very gentle sila sa atin. Ngayon parang wala eh. Parang nasa ano tayo eh. Jungle na survival mode talaga. Ang lala. Sobrang hirap. Kayo ba as a bike commuter, ano ba sa tingin niyo yung mga
papahirap pa sa bike commuting experience aside from the things that I have mentioned or at least personally yung mga na-experience ninyo? Jilson, ikaw, ano ba yung nagpapahirap sa'yo? Yung sasakyan talaga eh. As in, yung amount ng vehicle eh. Tama ka dun eh. Parang dati, considerate talaga sila eh. Like, parang meron tayo dating pandemic card na Pandemic card na oo, kinakaskas? Ano na yan? parang, ay, nakabike siya. Kasi walang public transportation, padaanin natin. Parang, noong time na yun, okay lang eh. Ngayon, wala eh. Wala, hindi niya na tayo pinagbibigyan eh. Like, for example, yung kanina, grabe, parang yung painted na bike lane, para na lang siyang display. Alam mo yung sa Lego, 'pag nagbi-city build ka, ganyan, 'di ba, may bike lane, ganyan. Para na lang siyang gano'n, tapos hindi na talaga siya nirerespeto. As in, wala na eh. Wala kanina, 'di ba, nakita mo yung tricycle, motor, 'di ba? Binangga pa ako ng isa. Oh. Oo. Kasi grabe, just parang wala. Oh. I think one of the factors na kaya talaga tayo nahihirapan is yung lack of infrastructure and easy access to cars. As in, Mm. domino effect yan eh. If wala tayong magandang public transportation, people will opt for A private private vehicle. trans yeah, like a car, a bike, and a motorcycle. People will end up using that. And ano yung goal natin dito sa Pilipinas? To buy a car. Nandun siya sa life list Ng na mga magkakotse tao. ka. Oo. Tas most of the time, eh, na-experience nyo 'di ba ma-discriminate kasi bike kayo, 'di ba? So parang may gano'n, eh, may gano'ng factor, eh, na yung car mindset natin sa Pilipinas, sobrang lala. You can get a Vios for 20,000 pesos right now. We're very Well, car-centric, you would sarado say. na yung mall. Ay, hindi pa sarado yung mall. Pwede ka bumili ng Vios now. Punta ka sa SM, tapos may Vios dun. Pwede ka bumili dun. Di ba? 20,000 pesos. Jilson, sa tingin mo, kotse talaga yung nagpapahirap sa'yo ngayon? Sila yung mukha nung nagpapahirap sa akin. Sila yung Aha. mukha. Pero it all boils down to infrastructure eh. To public transportation eh. Kasi wala tayong magandang public transportation eh. Yeah. As in zero. I'd like to add something to what Jilson said. It looks like the drivers are making it more difficult for us. Well, they are, and Yeah. they are violating the rules on the road na halimbawa bike lane, daanan nila na hindi naman talaga dapat nilang daanan. Sumisingit sila sa mga lugar na hindi naman dapat talaga nila sinisingitan. Pero na-realize ko, parang at the end of the day, if you look at the things in a bigger perspective, desperate lang sila na makauwi. At dahil nakakahanap sila ng butas, papasukin nila yung butas na yon sa expense ng mga other road users. And unfortunately, tayo bilang more vulnerable road users, tayo yung mas delikado sa kalsada. So, kawawa talaga tayo at the end of the day. Pero pag tiningnan mo talaga, tama si Jelson, road infrastructure natin, it needs to be redesigned and sobrang lala talaga nun. Ikaw, Justin, what makes things difficult for you to ride the bike as a commuter? Ako, I think ang pinakamagandang comparison is kasi bike commute ako noong 2019 kasi doon pa lang ako nag-start mag-work. So 2019, nagba-bike commute ako. It wasn't as hard as it is now. Kasi feel ko ngayon, ang dami ng motor. Kasi dati kalaban mo kotse. Pero pag traffic, ang dali lang makalusot-lusot. Kasi, syempre, may space pa rin in between that. So mag-zip around ka lang in between the cars. Pero ngayon na sobrang daming motor, tapos sobrang daling bumili ng motor, tama mo na yung mga iba pang yung mga NWOW na e-bike, ganun. Sobrang Mm. dami nang nagka-clog dun sa traffic natin right now. Na you're left with no choice once you're in traffic. Tapos, ang mahirap pa dun, karamihan ng mga nagmomotor, or at least what I see, parang ang aggressive pa, lalo na yung mga
let's say yung mga ibang career, syempre naghahabol kasi sila ng ano nila, deliveries, oras nila. Alam ko it's a lot of pressure for them kasi parang it costs them more money, or at least yung value ng money na yun for them is way higher than a lot of people kasi naghahabol sila ng oras. Pero yun nga, pag nagmamadali sila, it's not that they're just going home or they're going to work. They're trying to maximize yung kita nila every day dun sa pag-iikot ng pagiging career. Pero I feel like, yun nga, ipit na ipit tayo sa mga ganun situation kasi iniisip nila na parang feel ko kasi black and white lang yung tingin ng tao sa ano commuting within Metro Manila. It's either you do it for work or you're just doing it for fun. Lalo na yun na lumalala when you look at it from a perspective ng bicycle. Kasi a lot of people see bicycles as parang a toy, not as transport. Yun din, parang when you compare parang people on bikes on the road, the people you see, or at least the most visible people on the road na ganun is either yung Shimano or yung mga tito na pag weekend lang lumalabas. So I feel like kulang sa imagination yung karamihan ng taong gumagamit ng road to see na this is a viable way of getting around the city. Back to yung question mo, I feel like ang nagpapakahirap dun sa whole commuting experience right now is yung mga aggressive na motorcycle riders specifically. Kasi yung mga kotse medyo predictable kasi hahataw sila, you'll know they'll stop eventually. Yung mga motor para silang bike pero overpowered na bike kasi they're not human powered basically. Nakasakay ka sa parang maliit na kotse. Ganun. Hindi ko talaga motor yung nagpapakahirap sa akin sa daily commute. Ayun. I'd like to add as well, I said earlier, well, Jilson also said this, that the infrastructure that we have makes everything more difficult for not just us, but for everyone. Pero gusto ko rin i-point out na meron din talagang mga drivers na sobrang, sorry for the word, pero sobrang kupal sa kalsada na outright, men, sobrang lala. Busina ng busina, ganyan na. Kanina, di ba? Oo, kanina na parang, huy, busina ka ng busina, may stoplight naman sa dulo. Ano, taeng-tae? Ano, may deadline? Di ba? Parang, ano ba yun? Parang sobrang init ng ulo mo. Parang ako medyo ang taas ng stress level ko pag yung pollution talaga, not just air pollution but also noise pollution. Alam mo, nakaka-stress na, huy, teka lang, makakauwi din tayong lahat. Wag mo akong businahan, chill ka lang dyan, di ba? Parang gusto mong katukin pero at the Lester. same time, calm down, di ba? Parang gano'n. Lester. Nakakatuwa yun pag kunyari bubusinahan ka, tapos maabutan mo sila sa stoplight. Tapos titingin ka ng parang medyo nakaganon. Tapos hindi sila makatingin sa'yo kasi alam nilang medyo, well, hindi lahat pero parang nakukonsensya din, feel ko, yung ibang mga, yung galit na galit bumusina. Oo. Grabe, no? Parang Feel ko lang. hobby. Galit na galit. Stress ball, di ba? Ikaw, okay, meron pa ba kayong Oo. mga gustong i-add na mga stressors on the road? Parang ako ngayon, nagmamas na lang talaga ako for the pollution As in, Ano gumas ka ba din? Hindi na dahil sa COVID. hindi Pollution dahil sa na. COVID, sa pollution kasi sobrang lala ng pollution talaga dito Ito galing ako Hong Kong, di ba? 5 days kami doon. Masasabi ko na I can live in Hong Kong without a bike. Masasabi ko Kasi yun. Kasi maganda yung sobrang public transpo. maganda yung public transport. Ito, maraming kotse doon pero yung hangin nila malinis. Doon ako nagtataka. Maraming kotse doon, pero maraming naka-Tesla doon So, Madaming pero, air purifier doon. Joke lang. pero yun, yung hangin talaga natin dito sa Manila, it's really dirty. Ngayon, Yeah. nasa na ba mag-bike buong araw? And then pag ganun, yung maitim sa ilong, kadiri, sorry, TMI Pero, I guess, cyclists can attest to that, na parang medyo may alikabok yung ilong mo. Dahil sa sobrang Mas umitim ang kulangot natin, ganon. Okay. ganon.
During the Oo. pandemic, of course, it's really, really easy to ride the bike. Napatunayan naman natin yan. At napatunayan yan ng sobrang daming tao. So many people got more confident riding their bicycles from one city to another. Pero now that it's more difficult, kailan nyo na-realize na, uy, hirap na. Merong instance nung naalala niyo yung NCAP? Yeah. May Yung ilang tinanggal yung NCAP. oo. So, yung NCAP, yung no contact apprehension na system sa ibang mga city. Parang for a few weeks, 'di ba, lumabas din sa social media na parang meron daw mga unjust na huli, ganun. So, let's say a month siya nag-run completely. Yung time na yun, feel ko parang nasa ibang mundo ko. Kasi meron akong site kunyari sa BGC, tapos pupunta ako QC pa uwi. The whole stretch ng Ortigas Avenue, nung time na parang peak na may NCAP, walang motor, walang kotse na dumadaan sa bike lane. Kahit sa mga pedestrian crossing na nadaanan ko, lahat maayos, nakapila. Tapos nun, sabihin natin na medyo na-suppress yung mga tao kasi medyo nagalit sila kasi parang pinulis sila about the way they're driving. Pero nung nawala yung NCAP, nung lumabas yung news na nawala yung NCAP, feel ko doon nag-start talaga yung pagiging sobrang barumbado ng karamihan ng mga road users. Or hindi naman karamihan, pero madaming road users. Since alam na nilang medyo may impunity na kahit anong gawin ng katarantad sa kalsada, makalusot sila kasi wala nang eyes na nakatingin sa kanila. So, mula nun, feel ko na-aggravate lang lalo yung gulo ng mga ibang road users. For me yun. So, that would be probably around mid 2022, siguro October or November. Pero mula nung time na yun, I would have to agree with you na simula nung nawala yung non-contact apprehension policy dun sa mga certain cities like Quezon City, even sa EDSA, nawala na rin yung NCAP, right? Nahirapan talaga ako personally dahil nga, like what you said, nagkaroon ng ticket yung mga tao to violate kasi wala nang pumupulis sa kanila at parang wala na silang confidence na mababribe nila yung mga taong pupulis sa kanila. Dahil, surprise, meron kayong sulat na nag-violate kayo ng rules ng kalsada. Grabe, sobrang backward talaga na tinanggal yung NCAP. Imagine, the world, like, the rest of the world, meron silang no contact apprehension policy. At tayo, biglang wala na. Biglang ayaw pala natin nun. Ano yun, di ba? That's something sad and something na dapat mabalik sa mga kalsada natin. Ikaw, Gilson, kailan mo na-realize na mahirap na magbike? Same around that time din I would agree to Justin na one of the big factors was the removal of NCAP Kasi tumino talaga yung mga road users Kasi yun yung tama. Kasi sinusunod nila yung batas 'Di ba? Takot silang mahuli, takot sila magbayad, takot sila ma-confiscate yung license or whatever. Mako-confiscate mo yung license? Na penalty. No. Takot sila ma-penalty. May punishment in terms of masususpend ata yung license, kailangan mong mag-seminar and all. Yeah. Nung tinanggal yun, parang Diba? monster na yung mga driver sa labas Kasi yun nga, they know that they can pay these people that can apprehend them. And hindi ko nga alam ba't ayaw nila yun Parang ayaw nyo ba yun na parang maayos yung traffic natin? Hindi sila makakasingit Mga entitled kasi yung mga siklista Di ba? I've experienced that Tapos parang yung hype ng kabwisitan ko sa pagbabike, commute sa metro, was holiday season. Holiday pa ha? Talaga, bakit? Surprisingly. No, Christmas season like per month last year. Okay, dahil? Per month last year. Sobrang daming Iba yung bagay. feel, no?
Yeah. Pero this year ako nakasira Ah, ng bike. parang, Ano, nakasira ka ng bike this This year? year ako nakasira ng bike. I think, ako, personally, ang lalim nito eh. Ang lalim nitong problem na to eh. Parang it all ends up in corruption eh. Parang it all ends up in that eh. Parang, parang sa akin, dapat ayusin talaga nila yung public transportation eh. Number one, Mhm. yung jeepney. Sorry mag-ano na ako ah. Number one, yung jeepney. Kailangan meron silang tamang bayad. I think regularization ng jeepney. Hindi, dapat ano diyan, yung system that, service ah, contracting. yeah, service contracting system na hindi na sila boundary system para Naghahabol para ng pasahero. hindi nag-aagawan ng pasahero, hindi nagko-compete with other jeepney drivers, na Yeah. dire-diretso lang yung andar nila Yung sa ano, kalsada. yung magandang thing about service contracting is magiging predictable yung public transport natin. So sabihin mo na kunyari every 5 minutes may dadating na jeep dito, sigurado, puno or hindi, may Aalis sila. dadating na jeep. Yan, ganyan. Yeah, like Diba? jeepney stops. Mm. Hindi yung kung saan-saan lang Oo. hihinto. Kasi that's more dangerous for everyone eh. Yeah, For even for every road cyclists, user. yeah. Ang daming kailangan baguhin sa public transportation natin and all really ends up in corruption. But Mm, diba ba't ba hindi natin ito magawa-gawa? yeah. Because of corruption. Yeah. And yung service contracting, mabalik ko lang it also applies to buses. Na grabe biglang pag may pasahero, swerve ka agad. Kaya parang, wait lang wait lang, may siklista dito, mababangga ako. Muntik na ako maganyan sa Ayala Avenue pa. 'Di ba? Na, uy, ba't biglang nagsiswerve? Di ba yung shared lane ng bus, saka jeep, saka bike? Mm-mm. Parang hindi dapat ganun eh. Tama yan. Speaking of Ayala Avenue sa Makati, 'di ba? We recently transferred to Makati area now. Well, si Jelson, nag-transfer siya over a year ago. And people say na yung city na to is bike friendlier compared with other cities in the Metro Manila. Kamusta na yung bike friendlier city na to, like aka Makati? And then have you been cycling in other cities na hindi ganun ka bike friendly? And how do you compare it? What are your experiences? Wala ko nga, 'di ba? Muntik na akong mabangga ng bus sa Bus. Ayala Avenue. Mas bike friendly ang QC. Go Mayor Joy. Oh, go Mayor Joy. Agree, di ba? Mas bike friendly ang QC. Kasi whenever I go to QC, ayun ko, nakapark ako ng bike eh. Nakapark ako ng bike. Tsaka most establishment allow bicycles to be parked in front of their establishment, di ba? So in Mm-mm. front of their stores. But here in Makati, dito ako talaga na-discriminate na nakabike ako Bakit? ng mga guard. Lagi ako Hmm. nadi-discriminate ng mga guard pag nakabike ako. Like, parang pag nakakotse ka, with respect and everything, especially sa mga buildings. Tulad na lang nung there's this building called, mag-name drop na ako ng building Wag na. Joke lang. Sige, Wag na, go. name drop na ako, Dragal Par Building. Pag nahirapan ako mag-park ng bike dyan, nung papabakuna ako, dyan kasi ako nagpabakuna eh. Oo. Tapos pag car, oh sige sir, pay parking sa baba, ganyan. Tapos, sir, Grabe. park ka lang dyan, may pay parking na car. Tapos to a point na inis na ako, na I want to pay for a car space for my bike, just for it to be safe. Tapos wala, tinatarayan pa ako ng mga guard. Diyan ka na lang mag-park. Pero bahala ka, baka manakaw, ganyan. Gabayad ka na nga Makati, eh. yeah. So Makati is not bike friendly. It's bike friendly specifically in Ayala. Like specific siya sa road na Ayala. Pero Di ako sure. Di tayo sure dyan. Joke lang. yeah, hindi tayo sure pero for me yung Ayala bikeable pa rin siya eh. Pero inis na inis ako nung hinati nila yung bike lane. That used to be one full lane. Nakasya yung kotse sa loob. Ngayon wala. Tapos tinaasan pa nila inayos nila yung road di ba? Tinaasan nila yon. So, doon yung edge ng kanal. Yung Dati gutter. nakakabike,
yung gutter, grabe, ang lalim nun. Parang isang gutter yun na, parang kanal, kanal, tapos road, tapos gutter. Ang lalim talaga. Tapos parang it's more prone to accident. Di ba nga kanina sabi ko sa'yo, Walang pagpapahalaga sa mga siklista, grabe. yung sa, ng internet, yung line ng internet, hindi siya Yeah. ginagawa. Oo. Delikado yun sa bike. Oo. Oo. Diba? Yung mga wires na nasa ilalim ng roads. So, kahit 2.2 yung gulong mo, kahit gravel bike yan, kahit mountain bike yan, delikado pa rin sa'yo yun. Kasi, ang laki talaga nung gap. Mm. Tapos never nila ginawa yun. Inayos. Ayun, never nila inayos. Okay, hindi pa pala ginagawa. Go, ikaw, Ano, Justin. kasya gulong ng motor doon. Kasya. Oo, tama. Ako, for me, Makati, may dalawang side ng Makati eh. For me, bike friendly yung labas ng Ayala CBD. Oh, Very bakit? similar sa Bakit? QC. So, diba, kunyari, pupunta tayo magdi-dinner tayo sa, kunyari, Goto Monster. Park mo yung bike mo sa sidewalk, okay lang. Parang QC lang. Park mo dyan sa gilid, okay. Tapos, very accommodating pa rin yung mga tao. Pero once pumasok ka dun sa mas sterile na Makati CBD, so pumasok ka within Salcedo Village, Legazpi Village, yung mga area na yon, sobrang hirap magdala ng bike doon kasi ang baba ng tingin nila sa'yo. Every time. Ang hostile ng mga enforcers. Yes. Exactly. Sobrang hostile nila. Bibili, di ba, Jules? Kunyari, bibili ka lang from, kunyari, 7-Eleven, park the bus. Tapos bigla na lang may kita mo, meron ng malapit na officer na naka-motor, pinapaalis dun kasi daw obstruction from mga naglalakad or ganun. Meanwhile, kapagalitan ka, tapos may naka-hazard dun na Toyota Alphard sa gitna ng two-lane na Ah, daanan sa Legazpi Pero Village. okay lang, di Parang ba? they're so hostile, 'di ba? Pero okay lang kasi naka-hazard naman eh. Mm. Pero yung grabe, double sobrang standard. arrogant ng ng 'di ba? Ayala, Sobrang arrogant lang ng Bakenaman. ng management ng mm, Ayala. Mahirap, mahirap. Ayun. Pero feel ko Sustainability, Ayala, oo, Bakenaman. baka naman pwedeng sundin yung mga sariling values, no? Pero feel ko talaga lahat ng mga city within Metro Manila, they all have their own like problems when it comes to parang pag-accept ng bicycle commuting. Kasi meron namang mga nag-a-adapt very well. For example, sa Quezon City, they're expanding it even more. Tapos, they have specific offices. For example, sa Pasig din before, Pasig Transport, they had specific offices for mobility-related needs na hindi pang kotse lang. Yun nga lang, yun, hindi equal pa rin yung yung acceptance ng lahat kasi I feel like locally it's still a niche even though the data says it's not kasi diba sabi nga nila 10% lang yung car users ganun. Yeah. Grabe kasi, parang takot na takot sila sa mga kotse, no? Oo, feel nila sila yung may pera agad ganun even though sila nga probably yung baon sa utang dahil ang mahal ng monthly ng kotse Yeah, diba? yeah. Ang Totoo lang. saklap. Well, the three of us, lagi tayong nasa kalsada. Para sa inyo, what should improve now that we are in this quote-unquote post-pandemic era? Feel ko malaking step para mas ma-accept yung biking as transport sa city is sana yung mga establishments mag-start maging mas understanding sa mga nakabike. Kasi feel ko yun yung pinakamalaking barrier eh. Kunyari naka full size bike ka, dadaling ko to from my house or my condo to kunyari sa grocery. Pero sa grocery walang parking. So wala kang choice kung hindi either mag-commute or taxi, yun nga yung hindi natin ma-rely that much yung public transport. Or kung may kotse ka, then good for you na may kotse ka. Pero I feel like dapat mas open and mas accessible yung end of trip facilities natin, which is basically just yung hindi Yeah. magpapatabi lang sa gate, lock mo na lang dyan, o kaya, alam mo yun, sana may ganun. Feel ko malaking yun pa lang kung merong end of trip, mas madaming magbibisikleta or electric scooter, mga ganun. At mas mapapadali yung experience ng pamimisikleta ng mga tao. Yeah.
Jilson, ikaw? For me, para mapadali yung buhay natin or ma-encourage yung mga tao na mag-bike, Yeah. Or ma-improve ang ating cycling experience. I think it all boils down talaga to public transportation eh. Ako talaga public transportation. As in, kailangan siya maayos. Maayos na sistema. Mahirap siya, hindi siya maayos agad. Pero I think yung maayos agad na kayang-kayang gawin ng establishment and rich conglomerate is yun nga, tama si Justin, yung end of trip. As in, yung bike parking. There are people who can pay for bike parking and there are people na ayaw A lot of magbayad. Pero people are willing. a lot of people are willing for a safe space for a bike. Isang car parking, ang dami mong pwedeng i-park na bike doon. Scooter, e-bikes, bicycle, ang daming pwedeng Ang daming i-park doon. kasya. Mas feel ko mas malaki kita nila doon, di ba? Feel ko dapat may ganun dapat may ganun system yung mga companies. Kasi that will really encourage people to bike eh. Kasi one of the things na bakit ako hindi nagbabike ngayon, especially sa Manila, sobrang sama ng kalsada. Kung may mas masawi sa mga di Manila yun, as in, Go, Jilson. Ang lala talaga sa Maynila. Yung mga lugar mo, Jilson, kung saan ka lumaki, kung saan ka nakatira. oo, alam mo ba, mas maayos pa sa loob ng Tondo tsaka Baseco kesa sa main proper ng Manila, Binondo magbike. Sobrang papaalisin ka ng mga establishment pag nag-park, sir, bawal dyan, ganyan. Gaganunin ka, kakain ka lang. Di ba? Oo. Yung huli nga kumain tayo dun sa Binondo, di ba? Dun lang tayo sa may gutter nakapark. Oo. Tapos, sir, block nyo na lang, dito na lang, Pag nawala yan, kayong bahala, ganun yung, Oo. nila, yung ugali ng driver, yung texture ng kalsada, tsaka yung end of trip. Yeah. Wala talaga. Mahirap Yeah. talaga. Yun ang kailangan i-improve, yeah. Whenever I go to Manila, public transportation ako. Hindi ako nagbabike. Ngayon. Okay. Ako naman, sa tingin ko, ang pinaka-urgent na kailangan gawin na ibalik nilang NCAP. At least yun, kayang-kayang mangyari yun. Ibalik yung NCAP, it's long overdue. Di ba dapat NCAP. January NCAP. pa lang. Let's go. Dapat January, Oo. meron ng hearing about it, may resolution na kung ibabalik o hindi. Ibalik nyo na kasi, I hate to say this, but yung disiplina ng mga tao, pag properly enforced yung mga rules ng kalsada, it makes everything easier for everyone. Kasi wala ka namang gagawin kundi sundin kung ano yung tama. Susundin mo lang naman kung ano yung nasa rules and regulation. Bakit magrereklamo yung mga tao doon, di ba? So, yun yung easiest way to improve our system, our cycling infrastructure. Ang pagbabalik ng NCAP. O ito, quick answer dito sa last question ko. Will you still bike commute? Jilson, quick answer. Ako? Yes, pag malapit lang. Yes, pag malapit lang. Justin, ikaw. Kung malapit lang din, mas nadadalian ako. Mas nadadalian ka. Well, ako, magbabike commute ako. Nagbabike commute pa din naman ako at magbabike commute pa din ako. Kung malayo yung pupuntahan ko, for fun. Magbabike commute ako for fun. Pero, pwede rin ako mag-bimodal. Madalas yung go-bimodal ako ngayon. Maswerte lang ako dahil I can afford to go bimodal because I have a folding bike. So, ang gusto ko lang sabihin ay mag-folding bike na kayo to our listeners here. So, yun. Totoo. Magandang Yes, transition yun. So, Jilson, Bikes. mag-folding bike ka na. Balik ko yung yung turn ko. Oo. Or kung gusto mag-Brompton, di ba? Gusto mo na Bye back. mag-Brompton eh. Hindi. Bikes lang. Bikes lang. Ayoko ng Brompton. Ano yun? Brompton. Mahal. Mahal eh. Like what I said, mahirap na talagang, or mas mahirap na talagang mag-bike commute dito sa Metro Manila ngayon. And I hope ma-improve pa talaga yung sistema, yung kalsada, at sana mas maging madali yung
experience ng hindi lang ng mga siklista kundi everyone on the road. At sana yung efforts natin na ginawa during the pandemic ay hindi masayang kasi malaki talagang panghihinayang kung mawawala tong mga to. Babalik tayo sa dati kung saan malala yung estado ng ating mga kalsada. Masaya naman magbike eh. It's fun, it's efficient, it's healthy. So ako, personally, mamimisikleta pa din ako. Justin and Jelson, maraming salamat sa pag-accept ng aking invitation para pag-usapan ang ating mga problema as bike commuter ngayong quote-unquote post-pandemic era. At sa ating mga listeners, maraming salamat for joining us in this conversation. Sana meron kayong natutunan at sana huwag kayong ma-discourage sa pagbabike commute. Magbike lang tayo. Maraming salamat at sana magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session. Thank you, Jelson, Justin. Salamat.